Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. For the witness. Sir, nung May 13, you're recorded as saying, katunayan, nakiusap nga po ako kay John Consulta na puntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula po pa kaninang umaga. And you went on to say nandun ka with all the deputy directors, etc. Do you confirm? Oh, well, nakausap ko po si John Consulta. No, just confirm, sir. Did you say Yes, that I na talked nandun to- kayo sa Sequoia? Hindi, yun lang. Yung statement na Mahaba yun. po kasi yung statement niyo. I just pasensya need na. you to confirm, did you say that you were in Sequoia? Yes, I talked to... Thank you. to So Judge you are Consulta. confirming. Okay. Yun le. Ay nako, tinatanong lang kayo eh. Wag na kayo, yan kasi ang style ni Luistro at saka style nito ni Matibag. Pag tinanong mo sila, oo, hindi, pero kung ano-ano pang palabok, kung ano-ano pang kwento, oo, at saka hindi lang naman ang pag-uusapan dyan. Oh, walang due na yan. Hindi pa nila magawa. Yes po. And then later on, dinagdag nyo, wala kami sa Senado, we are on stand down because that's the instructions. Did you also say that? Yes po. Thank you. Meanwhile, in another interview, you then said, mayroon request si GM Veloso to help them secure the area kasi napapansin nila na magulo, labas-pasok. Nagpadala kaming ilan lang na ahente, parang 4 to 6 na tao na nag-iikot sa premises ng GIS. Hindi pumasok sa Senado. I am quoting Inquirer dated. Dito maraming nagalit kay Senator Pia Cayetano dito ha. Oh, yung mga tatanga-tanga, maraming nagalit dito. Sabi nila, Pia, hindi naman yan impeachment, hindi naman subject ng impeachment yung mga pinagsasasabi mo dyan eh. Oh, but the point here is, itong tao na ito, na si Melvin Matibag na nandiyan dyan ngayon sa witness stand, you have to test his credibility. Is he a credible witness? Me being a senator judge, should I listen to this person? Oh, dapat ko bang paniwalaan ang salita nitong tao na ito? Oh, hindi ba? So kailangan ito na i-expose kung anong klase na witness itong mamang ito. Para maintindihan din ng tao, malaman ng tao, ano ba ang reason ng Congress, ng prosecution, bakit maglalagay ka ng isang taong sinungaling? At galit kay Inday Sara. Yun eh. Sinungaling, galit kay Inday Sara. Oh, bakit sila naglagay ng ganyang tao? Kasi ang gusto lang nila, talaga, sirain si Inday Sara. Yun lang naman talaga eh. Regardless kung, itong impeachment na ito, sabi ko nga sa inyo, smoke screen ito, pantabon lang nila ito dyan sa flood control scandal. Pangtabon lang nila ito. Para hindi mapag-usapan yung flood control scandal, para yung 2027 budget, hindi makita ng taong bayan, hindi mapansin ng taong bayan na nanakawin nila yung 2027 budget na yan kasi gagawin na nila yan eh. Diba? O, gagawin na nila yan eh. Sige. So ngayon, itong impeachment, pangtabon lang ito. Gagamitin nila itong impeachment na ito, yung airtime ng impeachment, para si Inday Sara, ano man to, 2028 ang target nila dito. Sirain si Inday Sara sa mata ng mga Pilipino para humina yung kanyang chances sa 2028. Pataas ng pataas ang trust rating ni Inday Sara. So regardless, maglagay sila dito ng mga matitinong tao, hindi matitinong tao. Basta ang importante, masiraan nila si Inday Sara. Yun lang yun. Makukuha ba nila yung 16 votes? Per article, makukuha ba nila yung 16 votes na boto para ma-impeach si Inday Sara? Sa article na yon, hindi. Malabo. 13 nga, hindi sila makakuha eh. So malabo yun. Mag-i-election pa sa 2028. Marami sa mga senators na ito ay re-electionist. Kung hindi man sa Senado, tatakbo yan sa mga kanya-kanyang mga probinsya at lugar. So importante sa kanila ang pagiging empleyado ng gobyerno dahil sabi ko man sa inyo, business yan. Oo, in order for them to protect their businesses, their personal interest, kailangan nandiyan sila sa posisyon. Importante yan. And if you impeach the most popular politician ever sa buong mundo, o sa buong Pilipinas na lang, sa buong politika ng Pilipinas, ang pinaka-popular, pinakamalaking boto na nakuha in a single election
single national election, Inday Sara at 32 million. Yari. Hindi ba? So, mahirap na gawin yun. So, itong ginagawa nila dito, sirain lang si Inday Sara, wala naman talaga ito. At itong ginagawa na ito ni Pia Cayetano is crucial, very important for us to know whether maniniwala ba tayo sa tao na ito? May kredibilidad ba itong tao na ito? Malinis ba ang hangarin ng taong ito? Oh, yan ganun kaimportante itong mga tanong ni Pia Cayetano. 13 May 2026. Did you say this? Yes, sa GSIS po. Okay, thank you. So, I asked now for the kind indulgence. May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So, sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung Tama mga po. ahente mo. Ito, I'm just showing the Senate website for the record. Senate website. Tapos po, nandito po sa right corner. Can you read it, sir? It says contact information. Can you read it? Hindi ko po Okay, mabasa. paabot ko sa page yung same thing. It is just the Senate website. Page, pakiabot. Thank you. Pakibasa lang po yung address ng Senado. Contact information, GSIS Building, JW Jokno Building, Pasay City, 1300 Metro Manila, 632-8552. Okay na po yung phone number, no need. Opo. So pakiulit, ano hong building? GSIS Building. Opo, kasi nag-iisa lang naman ho ang address namin. Umuupa po kami dito sa GSIS. Iisang building lang ho po yun. And for the record, kung saan nakita yung tao mo, likod lang po yun ng office ni Senator Loren Legarda. Nasa video po yun. I will not bother everyone with that. Kung gusto nyo, presiding officer, I can, but for now, I won't. Kasama po yun sa area na inuupahan ng Senado sa GSIS. We are paying rent for the information of all. So yan po ang gusto ko lang ma-establish. It seems kasi po na you swore an oath, no, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that correct? Yes po. Thank you very much. So, sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasig na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Furthermore, Sinasabi dito in ni Section Pia Cayetano yung importance ng credibility ng isang witness. Importante yung credibility ng isang witness. Dapat mo ba siyang pakinggan? Dapat ba natin siyang paniwalaan? Importante po ito. Kaya ngayon, ini-expose dito ni Pia Cayetano na what kind of a person is Director Matibag. And if Director Matibag is this kind of a person and he's here now saying these things, paano tayo nakakasigurado na totoo lahat itong sinasabi niya? Paano niya tayo bibigyan ng assurance na itong lahat ng mga pinagsasabi niya rito ay talagang para sa bayang Pilipinas? So importante itong interpelasyon na ito ni Pia Cayetano, bagamat maikli lang ito, importante ito. 11 of Rule 132, a witness may be impeached by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So nagring na yung bell, I will be loyal, I will follow this na lang, pero may record pa sana akong papakita. If the body wants, I will. Sinasabi dito, pwedeng i-dismiss yung mga sinabi nitong witness na ito kung mapapatunayan na yung kredibilidad talaga ng tao na ito ay basura. Hindi mo dapat siya pagkatiwalaan. Pwede mong alisin yun. Ganun yun. Pero nag-take ng risk ang prosecution to put this person in this witness stand. They took their chance. Kasi nga their primary purpose para na inilagay dito si Matibag is to at least take a jab at Inday Sara's approval and trust rating. Yung trust ng mga tao sa kanya. Eventually, maybe ma-convert natin 5 tao, mabuksan ang isip tungkol kay Inday Sara. Ganun yun. Ganun yun, mga bossing.
Oh, so ngayon ito si Pia Cayetano, ine-expose niya na yan lang talaga ang habol nila. Oh, at itong Congress, wala naman talaga silang ebidensya laban kay Inday Sara kundi puros propaganda lang. Show the video na sinabi din po ni NBI director ng interview, wala pong nasaktan, wala pong nambugbog. But we have a video, alam po ng lahat ng mga kasamahan natin na yung OSAA, yung aming pong personnel, binugbog. May video po tayo niyan. I leave it to the body, I leave it to the presiding officer if we want to take up the time of this court to show that. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Senator Judge Pia Cayetano. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections and interventions. And if there are no other senator judge that will do so, the presiding officer shall make his interjections. Senator Judge Alan Cayetano, Before may the, proceed. before the questions, just two manifestations. No? The gentleman may proceed Yeah. with his manifestation. First of all, to the NBI director, he looked at me when I smiled a while ago. I wasn't laughing at you or anyone. Nung sinabi mo lang 6'7" kasi, yung or 7'6", mga pamangking ko, basta't sinabing 6'7", nagtatawanan na. Naintindihan ko po. I Nakita ko hope po you kayo weren't, doon. yung iba kasi hindi, baka akala ko anong I ibig understand sabihin. po. And we're on Yes TV, so we can be on opposite sides, but we can be very professional, di ba? Salamat So, po. the second manifestation, Mr. President and Honorable Presiding Officer, much have been said about technicalities, humahaba to, may mga relevant, irrelevant. So I just want the prosecution and defense to know because we're gonna go on a short break. Short lang naman. SONA sa Monday kontra SONA sa Tuesday. Makikita tayo sa Wednesday. Both sides, you're doing a good job. Both sides. I mean, the prosecution, your job, and nakasama ako doon. So I'll be seeing you, Mr. Director. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Senator Judge Amy Marcos is recognized Oh, ito rin si Amy, ganun din. Oh, may gagawin din ni Amy ito. for her questions and interjections. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Yes, thank you very much to our presiding judge. Kumusta Attorney Mel, Congresswoman Ann, at Ganun din, test din ni Amy yung credibility ni Matibag. Kasi ganun naman talaga sa korte, testing the credibility of the witness. Yun ang ginagawa ng cross. Magpipresenta yung prosecution and then sa cross ng defense, yun yung gusto nilang patunayan that this person is lying. That this person is not telling the truth. This person is not credible. Therefore, lahat ng mga sinabi niya, alam man yan ni Matibag, alam ng mga lawyers yan, na lahat ng mga sinabi niya dito ay kathang isip lang niya at walang katotohanan. Yun ang trabaho ng defense. The prosecution is doing a good job in presenting this very famous talaga ito si Matibag famous siya. Oo, sa sobrang famous niya, nung nagpunta siya sa Senado, pinagmumura siya ng taong bayan doon. Gusto nga pa nga niyang ipa-aresto Sa sobrang famous nito ni Matibag, pag pumunta ka sa mga posts tungkol sa kanya, kita mo talaga galit na galit ang tao sa kanya. Ganun siya ka-famous. Hindi siya famous katulad ng mga Duterte na mahal ng taong bayan. Famous siya sa negative na paraan. Parang si Trillanes din. Sikat na sikat si Trillanes dahil sa sobrang inis ng tao sa kanya. Sobrang gigil ng tao sa kanya, kaya famous siya. Yung mga, yan sila falsis, yung mga abogadong mga tanga, yung mga vlogger sa kabila, mga vlogger sa kabila, yan sila Larry Gadon. Kaya sila mataas ang engagement ng kanilang social media, hindi dahil sa nag-a-agree sa kanila yung mga tao, but because binabash sila ng mga tao sa mga comment section ng mga posts nila. Kaya mapapansin mo, si Falsis, nagtitrigger na lang siya ng mga Duterte supporter para pagkakitaan niya yun. Ititrigger niya mga Duterte, magsasabi siya ng mga salita tungkol kay Baste, kay Inday, para atakihin yung comment section niya ng mga haters. At yung haters na yon, mako-convert yon to kita. Oo, engagement nung kanyang page. Kikita siya. Ganun yun. Hindi sila sikat dahil matalino sila, hindi sila sikat dahil magaling sila at hinahangaan sila. Sikat sila kasi gigil sa kanila tao. Kilala sila sa pangit na paraan. Ganun yun. Kaya ito, si Amy, ganun din ang gagawin niya katulad ni Cayetano. Yung credibility ng witness, tinatry niyang i-expose. Paniniwalaan niyo ba to?
o hindi? Pasok? Sa lahat na narito. Itatanong ko lang, kasi sinusundan ko rin yung kwento ninyo, na kahapon sabi ninyo na 100% certain na si VP Sara contracted someone over the alleged plan to kill the president as well as 2 others. Tapos, ito naman, corroborative naman ito, nung sinabi ninyo, nung 29 April yata sa House of Representatives, na sinabi rin ninyo, meron na kaming leads at mukhang talaga yun ang findings. Kaya may grave threat at inciting. Tama ba na sinabi po ninyo to? Tama po, meron pong report po. At alam din natin na nag-file na yung NBI February 2025 na ng inciting to sedition case against BP nung February last year. Ngayon, nagtatanong lang ako, 14 months later, as late as 29 April, the NBI still has not identified yung supposed assassin. Does it mean na at that time na nagpila sila ng kaso ng inciting noong Pebrero na nakaraang taon, the NBI wasn't even sure if there was an actual assassin? Alam ko before your time to, no, Mel? Pero tinatanong ko lang, how can the NBI be sure there was really a contract if they can't even identify the said assassin? Respectfully po, Your Honor, magkaiba po kasi ang elemento nung yung pong kaso ng grave threat saka inciting based on the investigation report at based po sa findings ng NBI noon, nakumpleto na po yung elemento ng grave threats saka ng inciting to sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap na assassin. That is not an element for the filing of a complaint. So ang sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung mga findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent Attorney Longtok na nandito siya at pinahiwatig niya na siya ay lead investigator pero wala siyang personal knowledge of whether there was an actual assassin. So why is it that 14 months after filing of the cases, the assassin is yet to be named? At ngayon, humihingi pa kayo ng 3 hanggang 6 na buwan para tuklasin kung sino. Yun. Nag-file na kayo ng kaso, hindi pa naman pala kumpleto yung investigasyon ninyo. Meron na tayong impeachment dito, nandiyadyaan ka, tapos hindi pa naman pala kumpleto yung investigasyon ninyo. Hindi nyo pa pala natutukoy kung, sabi nga ni Sal Panelo, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay isang krimen kung yung krimen ay hindi pa nangyayari. Masasabi mo lang na krimen ng isang bagay kung yung krimen nangyari na. Pero kung hindi pa nangyayari yung isang krimen, hindi pa po yun krimen. Di ba? Ganun lang yun. Simple. Yun yung sinasabi dito ni Amy Marcos na nandito na tayo sa nandito na tayo sa impeachment. Ginagamit natin ito as articles of impeachment. Tapos ongoing pa yung investigation. Ano yun? Paano naman nangyari yun? Sino nga yun? Ganito nga po, yung pong grave threat at inciting to sedition, nandun na po sa DOJ yan. That is the subject of a resolution na dapat gawin ng DOJ. Magkaiba po yan, hiwalay po natin. Plain and simple. Ipinasa nyo na sa DOJ. Yung DOJ, hindi pa nagde-decide. Therefore, hindi pa to kaso. Naghahanap pa sila ng probable cause. Even the DOJ is not yet deciding on this one kasi nga kulang pa. Wala pa silang madesisyonan kasi kulang. It's still ongoing. The investigation of DOJ regarding your report and investigation is still ongoing. Therefore, wala pa itong kaso. Wala pa itong kaso. Hindi pa inaakyat ng ng DOJ sa korte. Magiging kaso lang 'yan kapag naiakyat na 'yan sa korte at dinidinig na 'yan sa korte. Pag may resolusyon na ang DOJ na may nakita silang probable cause at inakyat na 'yan nila sa korte, kaso na 'yan. But in this instance, inciting to sedition, grave threat, it's still in the sala of Department of Justice. And Department of Justice, hindi pa nakakakita ng probable cause. Bakit nandito na tayo sa impeachment? Yun. Malinaw na malinaw. Umamin na kayo Umamin ka. Wala kang personal knowledge. Umamin yung Lotok. Wala rin siyang personal knowledge. So, bakit tayo ngayon nandito para mag-usap-usap? Diba? So tinatrabaho nyo lang talaga si BP. Ganun lang yung ibig sabihin dito. Ito pong ating investigation dito is an investigation because of a continuing active and serious threat
to the president amounting to the effect na yung national security is only being compromised. Pero So hindi doon po po natin yan. tinitingnan. Hindi po yan ang sinabi ninyo eh. Kasi ang sinabi ninyo doon sa House of Representatives, sa Justice Committee, maliwanag sa amin nyo na meron kaming leads at mukhang ito na talaga ang findings. Kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Yun. Oh. So, sa Committee on Justice ni Luistro, ito si Luistro, sinungaling kasi ito eh. Sinabi ni Melvin Matibag na meron na silang lead. Tapos ngayon nung tinanong siya, so sinong lead? Wala pa. Wala pa. Nag-imbestiga pa kami. Oh, alam nyo kung ano nakakatawa? Yun daw, 20 sa mga security ni Inday Sara, kinukonsider daw nila na yun yung assassin. Walang hiya. Etong mga ito, mga ano to, military personnel itong mga ito, mga pulis. So parang sinasabi dito ni Matibag na itong mga pulis at mga militar na ito na nasa security ni Inday, sila yung assassin ni Inday. Papayag ba PNP? Papayag bang AFP na ganyan? O na sinasabi na itong mga tao na ito na mga ang primary job nila is to protect the vice president, hitman sila ni Inday Sara, ganon. Labo-labo, sobra naman yun. Sobra naman yun. Walang iya naman talaga, oh. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang napakalakas nila Inday Sara, kung talagang may Davao Death Squad, patay na yan si Torre. Oo, Jing Powers, salamat ha. Kung meron talagang Davao Death Squad, kung meron talagang Death Squad ang mga Duterte, at kung mamamatay tao ang mga Duterte, unang mamamatay yung mga kalaban nila sa politika sa Davao. Yung mga Nograles, sana namatay na yan. May namatay ba ni isang Nograles? Kahit na isa sa kanilang mga kalaban sa politika, may namatay ba dyan? Wala. Tinatarantado sila. Ang daming mga vlogger, sinisira-siraan sila. Nangamatay bang mga to? Dinimanda ba nila kahit isa sa mga ito? Wala. Oh, sabi ninyo malakas sila Pangulong Duterte, maimpluwensya sila Pangulong Duterte. Asan si Pangulong Duterte? Nandoon sa Hague, na ipagtanggol ba niya yung sarili niya? Yun bang mga Davao Death Squad na activate ba nila para itakas si Pangulong Duterte doon sa airport nung idadali na siya sa ICC? Hindi, wala. O, eto ngayon, sila Basti Duterte, sila Pulong Duterte, papasukin yung kanilang mga bahay di umano para i-check yung mga armas nila. Oo, ng mga kinauukulan. Maraming mga umikot na ganyan nung nakaraan eh. O, may Davao Death Squad ba na pumoprotekta sa kanila? Ito na lang. Itong Kingdom of Jesus Christ. O, anong mga chismis nila? Meron daw Angel of Death. Si Pastor Apollo Kibuloy daw merong Angel of Death. Ang KOJC daw may Angel of Death. At yung Angel of Death daw na yan, mga ibang relihiyon pa, mga Muslim pa. 16 days yung mga pulis dyan. Kahit isang pulis, walang namatay. May mga nasaktan kasi may mga kumusyon, may mga banggaan, may mga hagisan ng mga kung ano-ano, may mga pukpukan na naganap. Oo, pero meron bang Angel of Death na pumatay sa isa sa mga pulis diyan? 16 days na pinahihirapan ng mga pulis yung mga taga KOJC? Wala. Oh, si General Torre, apakayabang ni General Torre. Si General Torre nagbabike pa. Sa dami ng ginawa ni General Torre sa mga Duterte, kay Pastor Apollo sa mga Duterte na may DDS, Davao Death Squad, kay Pastor Apollo Kibuloy na may Angel of Death, paano nakakapagbisikleta si General Torre mula sa bahay niya papunta sa MMDA nang walang nangyayari sa kanyang masama? Naiintindihan niyo ba yun? Na kung pattern lang ang pag-uusapan, lahat ng mga pinapakalat ninyo, urban legend lahat yan, puros chismis lahat yan. Walang ganun. Hindi totoo yun. Hindi malakas ang mga Duterte kasi kung malakas ang mga Duterte, hindi sana ito nangyayari sa kanila. The reason why nangyayari ito sa kanila, it's because wala silang kapasidad. Wala silang ganun pera para ibayad sa mga tao na ito para trabahuhin kayo lahat. Wala. Malabo yun. So, suntok sa buwan yung mga sinasabi ninyo tungkol dito sa mga Duterte.
Sabi ninyo, yan ang dahilan. That was your statement. Because if you stand by these words na may finding na talaga, at yun ang dahilan kaya nagpila noong February, as early as February, the date that the NBI filed, the NBI already had findings that VP Sara spoke with an assassin. How come kayo ngayon, sinasabi ninyo na wala naman nung panahon na yon? Ganon din ang sinabi ni Attorney Loto. So, hindi ko maintindihan ngayon, talaga bang may assassin na na-identify nung Pebrero o wala? Wala pong na-identify nung Eh February. bakit niyo sinabi Kasi- doon sa House of Representatives na yung dahilan na nagpila ng kaso kasi meron na kayong assassin? That is totally magkaiba po na issue. Again, babalik po ako. Pareho yung issue kasi yun din ang Paano magkaiba issue? Assassin ang usapan. Grave threats, assassin, may kinontrata na assassin. Ilang beses pa ulit-ulit sa testimonya ninyo na kontrata, assassin. Paano magkaiba yun? Yun nga pinag-uusapan ngayon diyan sa impeachment, yung panapatunayan ninyo na si Inday Sara ay may plano sa presidente dahil may kinontrata na siya. Kung may kinontrata na siya, nasan yung kinontrata niya? Sabi nyo, alam na namin kung sino. Tapos ngayon, under investigation pa. Bigyan nyo pa ako ng 6 na buwan. ng Justice Committee noon eh. At ang liwaliwanag na sabi niyo, yung dahilan na nakapagpila na sila ay dahil natuklasan na yung assassin. Wala po akong sinabi doon na tuklasan. I also mentioned at that time that there are persons of interest. Again, we have to go back po na yung inciting to the Hawak sedition ko and po yung grave threat. transcript kasi. Okay Oo. po, tama naman po yung binabasa. Kaya nga nag-file ng kaso kasi meron na kaming leads. Well, ang liwanag ng pagkasabi ninyo eh. We are referring, may lead na nga po, ibig sabihin, yung pong grave threat, completed na eh. Meron ng threat. In fact, tumatawid na po tayo sa merong kinausap. And we are already talking Oo about... na nga, nandun na nga. Nasaan nga yung kinausap? May lead na kayo. Sabi mo, mayroon na. Tapos ngayon, biglang magkaiba. Isang kaso lang mga pinag-uusapan natin. Death threat, grave threat. Yun lang naman. Wala namang grave threat 1, grave threat 2, grave threat 3. Wala namang ganun. Isa man lang ang grave threat. Walang yan na yan. Yun na, sabi niyo, grabe kayo magsinungaling, ha? Doon sa admission ni mismo ni Vice President Sara na meron siyang kinausap na papatay at pumayag yung papatay. Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition? Kasama po yan, paulit-ulit ko pong sinasabi na there is a 5 points na tinignan po natin na ginagamit po ng isang social Yes, we're service. aware of that. The sexual, economic, etc. Alam naman natin yon kasi yan din ang gamit ng US, di ba? Tama po. Kaya Na- po, merong ongoing investigation. Sinabi ko na yung threat is serious, continuing, and active na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security. Kung talagang may pattern of violence, doon sa Rage Coalition launching, andun ba si VP Sara? Wala po. Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi nun? Si Mayor Basti po. Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Baste to have the president killed? Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Labo. May conspiracy yung dalawa to kill the president. Meron ba silang direktang sinabi na we will kill the president? Wala ba silang sinabing ganun? We will kill Bongbong Marcos. Wait lang kayo. Wala naman silang sinabing ganun. Ang sabi, and yun nga, dito nga papasok yung kay Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, meron na pala kayong, iniisip nyo na pala na may masama na pala kayong iniisip kay Mayor Baste. Na ito palang si Mayor Baste nagte-threaten na sa Pangulo. Ba't di nyo pa kinukulong? Si Inday Sara nag-threaten sa Pangulo, kung susundan natin huwag kayong magalit kay Rapi doon, kay Rapi Tulfo doon, tanga lang talaga yun. Sabi ni Rapi Tulfo na itong si Baste, meron na siyang ganitong pronouncement, ba't di nyo pa hinuhuli? Etong si Inday Sara, ba't hindi nyo pa hinuhuli? Dati, yung NBI noon, hinuhuli na nila kaagad yung mga ganitong tao kasi nga, delikado yan. Delikado yung mga ganyang pagbabanta. Kung sinasabi ninyo na sa inyong sapantaha ay pagbabanta ito, ba't hindi nyo pa sila hinuhuli? Ang punto rito, maganda yung ipinunto na yun ni Rapi Tulfo Maganda yun. Kasi na-expose ngayon dito si Melvin Matibag na wala naman kasi talagang masamang sinabi si Baste. Nakakasama lang yun sa image ng presidente dahil sinasabi na nakurakot ang presidente, pero wala naman talagang death threat o grave threat doon sa mga statement ni Baste.
Bakit? Wala siyang sinabi sa Rage Coalition na papatayin natin ang presidente. Ang sinabi niya doon, kayong mga congressman na mga kawatan, huwag kayong mag-alala, huwag na kayong sumama dyan. Itigil nyo na yan. Let us work together to make this country great or better. Ha? Ang target lang naman namin, which is, para sa akin, hindi man ako abogado, pero naintindihan ko yung ibig sabihin ni Baste. Ang sabi ni Baste, ang target lang naman namin si Bongbong. Target na ano, patayin? Hindi. Ang nag-come up doon na target patayin, ang NBI. Pero ang taong bayan, alam ng taong bayan ang ibig sabihin ni Basti doon na si Bongbong lang naman ang dapat habulin dito sa korupsyon. Alam namin na kayong mga congressman, kurakot kayo. Alam namin yan. Pero naging parang legal at naging rampant at naging mas matindi ang pangungurakot ninyo dahil in-enable kayo ng mismong presidente natin. Kaya wag kayo mag-alala, damay lang kayo dito o kayo namang mga militar, ganun din. Hindi man kayo mga korap, pero dinamay kayo ng mga korap na mga amo ninyo, general, kung sino man mga matataas ang posisyon, idinamay kayo. Isinama kayo doon sa korupsyon na iyon. Ngayon, hindi kayo ngayon makatalikod. Bakit? Kasi nga, nadamay na kayo eh. Lalabas yung mga pangalan ninyo na nagsipagtanggap kayo. Pero hindi naman kayo ang hahabulin namin kasi damay lang kayo eh. Sino ba ang may kasalanan ng korupsyon sa Pilipinas? DPWH, si Martin Romualdez, si Zaldico, at saka si Bongbong Marcos at ang Department of Budget and Management, DBM. Yan yung sindikato ng pagnanakaw dito. Okay? Sila lang ang target namin. Pag natapos tong administrasyon na ito, sila ang hahabulin natin. So kayo, wag na kayong sumama. Yun yung ibig sabihin ni Basti doon. Yun ang ibig sabihin ni Basti doon sa sinabi niya na ulo lang ng presidente ang gusto namin. Ulo ng presidente, meaning presidente. Hindi mismo yung ulo, tatanggalin mo doon sa presidente. Walang ganong sinabi eh. Kulit-kulit nyo eh. Senator Ping Lacson, tinitingnan po natin kung merong sabuatan po na nangyayari. May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa? Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na Eksakto, hindi pa nakakasuhan, wala pang kaso, ibig sabihin, wala. So yun ang sagot kay Rapi Tulfo. Rapi, bakit hindi nyo pa inaaresto si Baste? Wala mang kaso, sir, ba't mo arestuhin? Sabi mo, nagsalita siya ng masama sa presidente. Sabi mo, death threat na yung sinabi niya. Ba't hindi mo pa inaaresto? Wala pa nga kami dun eh. Hindi pa nga namin na-establish yun. So hindi mo pa siya pwedeng arestuhin. Therefore, even sila, hirap na hirap silang i-twist. Kaya nilang i-twist yung naratibo sa public opinion, pero sa batas, hindi nila pwedeng i-twist yung sinabi ni Baste because wala doon sa mga sinabi ni Baste sa Rage Coalition na yon yung papatayin ng presidente. Wala. Kaya hindi mo sila pwedeng ikulong, hindi mo sila pwedeng arestuhin dahil walang rason para gawin yun. Pwede mong ipagkalat sa social media na gustong patayin ni Basti si presidente. Si Inday Sara, pwede mo ipagkalat sa social media na gustong patayin ni Inday si si Duterte, si Marcos. Pero sa batas, hindi mo pwedeng gawin yun. Why? Wala kang ebidensya eh. Yun. pumapasok at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build-up para masiguro po natin ng isasampang kaso Sa ay madaling lulusot. sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy. Yun po yung tinitingnan nga nating anggulo. Kaya Yun nga. tinitingnan Sumagot ka na lang, may katibayan, wala pa. Nag-iimbestiga ka pa eh. Wala pa. Kung may katibayan yan, hindi sana nakapag-file na kayo ng kaso. But since wala pa, sagutin mo na lang. Meron, wala pa po. Hinahanap pa namin yung koneksyon. Diba? Ba't ayaw niyong aminin yun? Pero sa ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa. Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan Di wala pa, yun ang sagot. Ang dami mong sinasabi. Ang tanong, wala o meron? Wala. Ginagawa niyong tanga yung mga tao, ginagawa niyong palabok. Di naman kami nag-order ng palabok eh.
po lumusot ito under Memorandum Circular number 20 of the Department of Justice. Ngayon, Reasonable certainty of conviction. alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O Then- natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to? Then, kailangan po natin silang imbestigahan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makausap. Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantala Alam ninyo, ang threat sa presidente, vice president, sa Supreme Court Justice, Senate President, sa Speaker of the House, ongoing ang threat na yan. Hanggat nandiyan dyan sila sa posisyon, may threat. The reason why, meron silang mga bodyguards. The reason why these people na mga businessman may mga bodyguards. The reason why may mga bodyguards yung mga tao, it's because there is a threat sa kanila. Why? Ang threat sa kanila is yung yaman nila. Kung ano man ang meron sila na pwedeng makuha sa kanila, yun ang threat sa kanila. Kaya meron silang mga bodyguards. So continuing 'yan. Ang threat sa Pangulong Duterte is continuing. Simula nung umupo yan, hanggang matapos ang termino niyan. Kaya nga kahit tapos na termino niyan, meron pa rin niyang security na nakadetail sa kanya kasi nga importanteng tao yan. Maraming kalaban yan, kaya maraming pwedeng gumawa ng hindi mabuti sa kanya. So, ang threat sa Pangulo, hindi yan hihinto. Continuous yan. Hanggang matapos at hanggang sa susunod na buhay niya, meron yan. Anong pinagsasasabi na naman nito ni Sir? lang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito, Ang importante, siraan si Inday, gano'n. Hindi ba, sa kanya rin, sa bibig niya rin lumabas. Kinabahan si Luistro dito. Dito po, hindi po importante na maipakita natin yung ebidensya. Ang importante rito, maikalat natin na si Inday gusto niyang patayin si Presidente. Trial by publicity lang po ito, ma'am. Politika lang ito. Sabi ko nga noon kay Manny Pacquiao, di ba? Wag na tayo maglokohan. Politika lang to, di ba? Yun yung sinabi mo, kaya galit na galit si Gatchalian doon sa unang video na pinakita natin. So sa kanya rin galing. yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, Yan na. Yan na. So sabi niya, hindi na kailangan ilabas dito kung sino yung mga gustong pumatay, assassin, at kung sino-sino pa. Ang importante lang dito, pag-usapan natin, yung sinabi ni Inday Sara, paikot-ikutin lang natin doon. Kasi masisira pangalan ni Inday ron. Akala nyo masisira yung pangalan ni Inday ron. Habang sinisira nyo si Inday nasa Europe. Bibisita na naman siya sa tatay niya, may kipag-meet na naman siya sa mga Pilipino. Patuloy siyang minamahal ng mga Pilipino habang sinisira nyo yung kanyang pagkatao. At hindi po kayo magtatagumpay, hindi kayo nagtagumpay. Sa tatlong ipinresenta ng prosecution ng mga taga-NBI, wala po silang pasabog. Sumabog ang mga nguso nila sa kasinungalingan nila. Diba? Walang inuurungan. Pag tama balak